give an advice if um, clubs, riders who wanted to to do the tour that you did. So ano yung parabang paano sila magsimula, ano yung dapat mindset Yeah. nila, something like that. What are the steps, partner? Yes. Steps. So, Kumbaga. Yes. yeah. Sige. So, first, unang-una, you have to be, kasi tatlong resources yan, no? We have, of course, the most valuable resource is time. Yan yung pinakamahirap mahanap. That's, siyempre, nagtatrabaho tayo, marami tayong ginagawa, let's say, kahit sa business. So, time is, yung most valuable resource, yan yung isang pinakamahirap ng i-budget. Pero with proper planning and time management, lalo na if you set your mind and yung nga, mag-set mo yung goal mo to really do it, kasi nga kung gusto mo talaga siyang gawin, magagawa mo ng paraan yan. Nasa pagbabudget lang yan. Mag-usap kayo, kung may asawa ka, mag-usap kayo ng family mo. Pero yun nga, ipakita mo na this is really your parang passion mo rin to, and bucket list to dream mo to Ako, dream ko talaga din yun. Lahat naman siguro tayo nangangarap na mapuntahan lahat ng provinces kasi hindi siya Yes. small feat. So, Definitely. dream yon. So, just hang on to your dream and talagang, hindi naman kailangan tuloy-tuloy Tulad ng ginawa ko, 3 years. So, nagagawa ko pa rin yung mga kailangan kong gawin, mga responsibilities ko. Let's say, isang biyahe mo. Ako, nagagawa ko 3 days or nung una pa nga, 2 days. 3 days, for example, Bicol ride. Kaya na yun, 3 days, marami ka nang matutour nun. So, first is time. Second is yung money, no? Yung budget. So, sa budget, it's the same thing. Hindi naman kailangan sobrang mahal Hindi naman kailangan doon ka lagi sa 5-star hotel matulog. So, depende rin sa budget mo. Di ba? Depende sa budget mo. Meron nga natutulog, for example, nagte-tent lang, moto camping. Kung yun ang gusto mo, you can find a place where you can set up your tent. Makakatulog ka na ng libre. Tapos, halimbawa, maghanap ka lang ng gym, di ba? Pag-gym ka lang, isang session, pwede ka na maligo doon. So, magagawa mo ng paraan yan, depende sa budget mo. However, ang suggestion ko, pag magbabudget ka, okay lang yung accommodation, pwede mo namang babaan yung budget doon. Pero huwag kang magtipid. Para sa akin, huwag kang magtipid sa pagkain. Kasi it's a different experience if, alam mo yun, matikman mo yung delicacy ng isang lugar na yun. Parang pagsisisihan mo yun, narating mo siya, pero hindi mo natikman yung signature food nila. So para sa akin, kung meron kayong tititipirin, it's the food. So yun, budget, no? Nandiyan yung mga roro, syempre, and all. Yung motor din, nakagamitin mo. Syempre, mas malaking motor, mas malaki konsumo sa gasolina, mas malaki din yung bayad sa mga roro, sa mga certain ports. Oo, meron ganun naka-base sa CC, kung ilang CC, mas mataas yung babayaran mo. Yes, yung displacement. So, meron naman kapag smaller bike, yun nga, mas mura. So, depende nga sa budget mo. And then third is yung physical, yung energy, basically, yung energy. So, ano ba yung physical, let's say, condition, no? Kung ano yung condition mo, physical condition. So, importante na ako, naniniwala ako kahit anong age yan, as long as kaya mo pang mag-ride ng maayos, and syempre, pa-check up ka na kung medyo nandun ka na sa later years of your life, pa-check ka rin sa doctor mo if you're really, in shape. And mag-exercise ka din, cardio lahat, kasi akala mo nakaupo ka lang sa motor, hindi, nakakapagod din yan. Yung iba akala, ganun di ba? Pero yung maneuver mo yung motor mo through traffic and all, binubuhat mo, park, lahat nakakapagod din yan. So, maganda rin kung physically fit ka rin. So, if you have those three, yun ang gawin mo. Sa mga biyahe, ito yung tip ko for step by step. First, identify kung saan ka ba pupunta na province. Next, research on the best destinations doon. Now, depende sa trip mo, mag-shortlist ka ng top 3. For example, depende sa time mo kung kaya mo 5, di 5 yung i-shortlist mo. Pero kung mabilisan lang, top 3, puntahan mo kung yun yung trip mo. Next is, identify mo kung saan yung syempre, nandiyan yung sa ruta mo, saan ka magpapagasolina, saan ka mag-comfort break. Dapat nasa along the line, alam mo kung saan kayo magpipit stop, saan kayo kung grupo kayo, saan kayo magre-regroup. So kahit may lumampas man, may mawala ng konti or what, alam nyo na isa lang yung tigilan nyo na point. So at least makakompleto ulit kayo doon kung wala man kayo intercom or hindi kayo magkatawagan. And the next is yung scheduling na. So, tawag din kayo sa mga accommodations. Pili kayo ng accommodations. Depende sa budget nyo again. Maghanap kayo doon. Tawag kayo, inquire. Lalo na kung nakaschedule na, available ba to? Pwede magpa-book. Maganda kung kaya makapag-pencil book kasi
Syempre, para hindi kayo maglabas agad ng pera. Pero yun, most of based on my experience, marami namang tumatanggap ng pencil booking. Except lang dun sa minority na kailangan mag 50% down ka or kahit full Advance. payment. So again, advance. Depende na ngayon sa budget mo. So yun, ganun lang. And then, most importantly, mag-enjoy kayo. Diba? So while doing it, wag ka masyadong, alam mo yun, may plano ka di ba? Pero kapag may mga maliliit na bagay na detalye dyan na hindi nasunod, for example, don't sweat it out. Parang okay lang yan, hayaan mo lang, it really happens. Ang importante is to have a good, alam mo yun, to have those memories, yung beautiful memories during the ride. So kahit may mga aberya, may mga naflatan, nabasa kayo ng ulan, nalaglagan ng gamit, whatever, believe me, pagkikwentuhan niya lang yan later on, then tatawa na lang kayo dyan. So enjoy every bit of your adventure. Yun ang Wow. advice ko. Nice. Dami ako natutunan ngayon.